Psalms 47, 1, 2, 6, and 7. Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a song of praise. Let us all stand as we search your hearts and mind and have a moment outside of prayer. Let us worship God through singing. Let us sing our medley prayers. Oh
sing when I lose my step and fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. By the King, and it makes my heart want to sing. Marvelous and precious God. Again, at the very time ko rin mo siniaga. Tuwid ginhatagan mo kami liwat sa isang adlaw bago makapalapit kami sa inyo. Lord God, thank you, Lord. You are the God of all control. You are the God of forgiveness. You are an awesome God. Kag wala kasi bisa namo ang mga bagay Ginoo aging paslaw maging kami Ginoo kapiyak sa mga kapuntayan na sugata naman sa law. Lord, ari kami subong sa ilalong sa imo bugay. Nagkapalapit kami sa imo tungod wala kami sa ipanatangpan kung ikaw lagi. Nagkagay kami Ginoo sa open yung tikipulong na makita namon Ginoo ang imo kayo liwat na ma-intune ang among programang para sa imo Ginoo sa imo mga pulong. Hindi namon madagmit Ginoo, hindi namon mamiklang ang nagakaigo ng mga bagay Ginoo para sa imo. Tungod ikaw ang Diyos na ara na tanan ang kinaiyahan Ginoo sa among mga ginapangita. Diyos ikaw nga matutong in spite sa mga bagay Ginoo hindi kami kako sa imo sa among mga ginahimo sa gihapon nagkapatunga ang imo pagmumasa sa amin. Lord God, ari kami subong. Thank you for another day. Na maging saksi kami sa mga hangkat kag maanalisar namon kung ano ikaw kaayo sa aming kabuhi. Yes, specifically hindi kami Ginoo tapos sa pagpapit mo tungkol sa among mga dasya. Pila sa among Ginoo ang mga maluyag Ginoo apang katiyak na nakita naman ang pagsiktor kapanimuha kami Ginoo magpalapit sa imo ng adlaw. Himuha Ginoo ang ilong nga adlaw para sa amon na mahimo Ginoo ma-embrace naman Ginoo ang imong mga pulong sa niyaga kung ma-ensure ang mga magaling telebisyon na among Ginoo ang mga anak sa imong tumuang mga Diyos. Igay kami sing kapakot sa mga bagay ginasugata namon. Medyo mga namon sometimes nga hindi namon ini magaton akong hindi ako. Salamat din. Thank you din sa mga bahanon na among Ginoo nabatian. Adlaw-adlaw sa tanan ng iyong Ginoo-ara gid amon. Galing kapalapit kami sa imo sa adlaw. Kung ano man ang mga bagay ginaplano naman nimo sa amon Ginoo, kabayan mo naman nimo na agod nga mahimo magamit mo kami kung ano man ang mga bagay nimo para dito kay mo kalulaan. Lord God, thank you gid sa mga tinion nga angin amon ang mga kauturan nga nagapakarin anong Ginoo ang among mga ahimata Ginoo ang mga malayo sa amon nga nagapalapit pagpalapit mo sa tinga doon. Lord God, himo ang pinakamayo para sa among tinga. Buksing among tigipusyon, kawani ini, lagi preparar Ginoo para sa pagtudlo, pagpagapamati sa inyong kulong.
ang magdala sa iyong pulong sininaran ng mga kaginaw sa Panginoon. So, kaya thank you, Git. Kundi man ang mga kapigatuhon na ginapamita mo ng pinasa mo. Sa gihapon, ara ka nag-intervene dito. Kang salamat, Git. Salamat sa imo kaayo pag-provide sa tanan kinahanglan ka. Pagtipig sa amon sa pagpangita ng among tinawad sa lawan-lawatan. Sa liwat sa liga namon ikaw, Ginoo. Ang bukos namon Ginoo mga katuran, amon panimalay tanan. Ang nagahiwat sa amon ang among mga pagkinilipon ang mayaw ikaw sa among mga outlet. Kagkabay nga sa gihapon, mga pabilin, mga bakod sa among pagalingon. Na hindi mo kami pagpabayaan Ginoo. Tunay hindi ikaw mismo ng nililipas ng Diyos. Salamat din sa kabayo sa gihapon ang tanan niya pasalamat. Dangok naman sa imo tungkol ikaw lang itang takos ng mga batong pinitanan. Kaya mo yung pangalan ng Diyos. Salamat. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our heart as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Touch our lives with your healing grace again. Touch our lives with your healing grace again. Salamat dito mo lang. Mas mabuhay. May umaga sa inyo magalan? Isa ka rin na mga kagabang pinatag sa Ginoo sa atin. So pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa inyo tiyon, mga pangamuyo kita niya, mga pagpamuyo kita alam sa iya, before kita magpamanandong sa iya. Let us pray. Our most gracious Father God in heaven, we would like to praise you and thank you for this opportunity nga ihatag ang ginhatag mo sa amon ng makatipon kami Ginoo agod nga magpamanandong sa iyong maraming pulong. You are the great God sa among kabuhi, a God who never fails us, especially sa iyong mga promises na through ikaw Ginoo. Nakita namon how you mold us, paano mo kami pakawin nun sa karaming tiyon. And in return of your goodness, gusto ka naman Lord Leon. We want to listen the message of your word for us. Kaya ang mga mensahe Ginoo, ang mga hindiya sa aming pangabuhi sa loob ng mga. So that our steps is a steps of a godly man through your word. Because your word purifies our life. Kung pamatian naman imong balang ng pulong, kaya i-apply naman sa aming kabuhi, it makes us holy sa imong atumangan. But ang katabo Ginoo, sometimes we are a good listener of your word, but not a good doers. It's like Apostle Paul mentioned in the book of James. Na nagkambal ka sa iyong balang pulong, ang tao na nagpamati sa iyong pulong, pag wala ini pinatuman, he is just like a man putting his house dito sa balas. Nagabot ang bagyo, nag-was out. Because wala namang Ginoo ina-apply ng balang pulong. So Diyos ang panguyo sa imo, nakabayo ang mabalang na pulong, amo ini ang
kabuhi naman. Amo ni ang diya namon sa matadadang tanan. Amo ini ang magkakambyo sa among batasan. Amo ini ang magalimpyo sa unod sa among mga tagipusoon. Na sa diin, sa pagatubang naman sa imo, sa pagpalapit naman sa imo, our life sanctified because of your word. So Ginoo among pangamuyo, mga bayong bulikan kami, tagaan mo kami sa mga nakalam, sa paghangop sa imo pula-pula ng tulong. Wala ng Espiritu, kabay niya, igihan mo kami Ginoo sa inyong tulong sa inyong tulong. So, niya akong pangamuyo sa imo, magpasalamat, pagdaya, pagis na ng Kristo Jesus. Amen. Basa ko Book of Acts for how many times I read the Book of Acts. And this is the only book in the New Testament na historical because it gives us the story about the progress of the church na nagsugod in the Church of Jerusalem. Chapter 2. Sang pagsugod ko basa sa chapter 1. And then pasigi ang ginapamananduman ang Book of Acts. And this is the second part of the book of Luke and the book of Matthew. One thing that na-realize ko kasi na ang plano sa Ginoo sa church is to always expand. May magustuhan. Amo nang gusto sa Diyos na matabo. Na kung magtuon ikaw sa pangsampul sa Book of Acts, ma-inspire ikaw to do things in order na mag-uswag ang ministry ni Kristo Jesus. Kaya kung nataon na to, ang pulong sa Diyos, and pamangkuton na to ng Ginoo, anong mga butang na dapat himuon kag mga practices sa mga Kristohanon sa sulod sa simbahan. Inaklaro yan ang saysay sa letters sa Book of Romans, Ephesians, Galatians, Colossians, Thessalonians. Amuning mga butang na kung sa diin, gitudlo ng Apostol Paul kung paano magkabuhi ang mga Kristohanon sa sulod sa simbahan. Even Apostle Paul nagtudlo sa kay Timothy kay Titus, kung kamu magpastor and choose leader inside the church, amunin na leader dapat himuon mo. So kung gusto mo mabalaan kung ano dapat ang kabuhi sa mga Kristohanon sa sulod sa simbahan, kadto sa letters. Kay ara na ang insaysay. Pero ang Book of Acts, kung batawon mo, kung tunan mong pulong sa Ginoo, ang Book of Acts is the history trying to explain to us and give us idea how the church expand. So ma-inspire ikaw nga ang early church, ang mga Kristohanon, amunin nagpangalagad sa Ginoo, kag ang resulta, naguswag ang likoton sa Diyos. Amunin gali ang Book of Acts, it inspire us, agod nga magtubo ang balatyagon sa atong tagipusoon, nga magmaukod sa pag-alagad sa Ginoo because this is the Lord Jesus Christ desire for the church to expand and grow. Amuning gusto sa Ginoo matabo sa simbahan. Hindi gali gusto sa Dios nga makita ng simbahan nga daw daw isa kabunsay. Masakit ini, but may mga pastors nga magkot ko, pastor, sa imong pag-describe, hindi nga klase simbahan, ano siya paganda, pastor, bunsay na, klase simbahan. So, kasakit sa Balatyagon, nga pamatian, ng isa kasi church, wala nag-uswag, wala nag-expand. So, mutod ko sa Ginoo, what I'm trying to say is this, we study the Book of Acts, we learn the life of those early members of the church, their contribution sa sulod sa simbahan, so that ang ilang makabuhi, it gives us encouragement. Encouragement to do things inside the church so that the church will expand and grow when it comes to ministry. Amo nang gusto sa Ginoo. And ang mahambal kita, what is the history of Salong Fellowship Baptist Church? Amo yung ginawa mga pasunod sa mga tinuwig sa Salong Fellowship Baptist Church. And this is the way how the church grow sa iyang ministry. Kumusaw na ito ang Book of Acts, in chapter 2, makita na ito ang kabuhi ni Peter and the rest of the apostles. And hamas ang pulong sa Ginoo, in order na mag-grow ministry, He calls and choose men or people to be part in His ministry and to do the ministry. In chapter 2, makitaan mo si Pedro and the rest of the apostles kung ano ang ginhimo nila, nga ang Ginoo nag-select sa ila
naghatag sang clear nga instruction sa ila agod nga anong himuon in order na ma-expand ang ministry ni Kristo Jesus. In chapter 2, dra mo makita ang hinimuan kag contribution ni Apostle Pablo and the rest of or Apostle Peter and the rest of the Christians member of the church in Jerusalem. Pag-abot mo sa chapter 6, makita ka na ang name ni Stephen. Stephen is one of the men na ginpili isang Diyos agod gitagaan sa clear na instruction kag kung ano ang contribution sa hibuton sa Ginoo nga ang church nag-expand. Chapter 6, chapter 7, dra mo makita kung ano ang mga hinimuan diri ni Stephen. Kag in-invest ni Stephen ang iyang nakabuhi for the ministry of the church. That's why no wonder ng church nagtubo kay ginhatag niya mismo iyang kabuhi sa ministry, sa simbahan. Pag-abot sa chapter 8, na mo nindot na anak nagligad, another man nga gintawag sa Ginoo, kag ginpili sa Ginoo to be part in God's ministry and to do the ministry so that ma-expand ang hibuton sa Ginoo. And that is Philip. Chapter 8, nakita naton ng si Philip kung paano siya gingamit sa Ginoo, nakita naton ang signs of maturity when it comes sa pag-alagad sa Ginoo. Philip is a Hellenistic man. But later on, he served in the church to the widow, but later on naging evangelist. And the whole city of Samaria got saved because of him. May ara Ethiopian eunuch from Arabia na nagbatong kay Kristo Jesus because of Philip. So in short, kung autobus sa Ginoo, these are the people na gitawag sa Ginoo, naging part sa ministry, and through them, nag-expand ang ministry. In chapter 9, amo na natutunan subong another man, and that is Apostle Paul. Chapter 9, gitawag sa Ginoo sa Apostle Paul to be part of this ministry and to do the ministry, and the rest of the chapters sa Book of Acts, dra mo makita ang contribution ni Apostle Paul sa ministry sa Ginoo. Listen to this. Nakita mo ang mga raya sa mga names na gi-mention sa Book of Acts, and these are the names na gitawag sa Ginoo and contribute a lot na nangin kabangtanan na nag-uswag ang ministry ni Kristo Jesus sa sinibutan. Anong gusto ng pagmumutago? Among the names na nagaraya sa sinisimbahan, I hope you're one of them. Nung maghambal kita sa Long Fellowship Baptist Church, I can name this man because this man, gintawag sa Ginoo, part of sa Long Fellowship Baptist Church, kag isa sa mga gingamit sa Ginoo, contribute a lot. No wonder ng sa Long Fellowship Baptist Church ang tubo. Sa listahan sa Ginoo sa mga ngalan, sa sining na simbahan, ang pamangkot, ara ko daihan nga nakaraya ang listahan sa akong ngalan. That I'm part of sa Long Fellowship Baptist Church and to do the ministry, nga kung nag-uswag man yung ministry because I'm one of that. Sinin niya sa pulong sa Ginoo, in the book of Hebrews, ginpanglista ang tanan ng mga names, the fathers of faith in the Old Testament. Sila Moses, sila ni Joshua, sila ni David. Gitawag sila ng mga faithful men. These are the people na gingamit sa Ginoo, kag nakalista nila ngalan, kag amoy niya ang mga hinimuan nila, contribution na nag-uswag ang nalibuton sa Ginoo in the Old Testament. And here come in the book of Job, chapter by chapter, si Lucas, insulat niya di ang mga names naging paggamit sa Ginoo, naging part sa ministry, and because of these people naging tawag sa Ginoo and became faithful, ginlistahan ang ilang mga hinimuan. Kag sila naging kamangtanan, ginaguswag ang nalikuton sa Diyos. Sa ginsulat ni Lucas, according sa ni Luke, sila si Pedro, amo ni hinimuan ni Pedro, si Stephen, amo ni hinimuan ni Stephen, si Philip, amo ni ginimo ni Philip, amo ni contribution ni Philip, amo ni contribution ni Apostle Paul. Anong ginimo sa balang ni Espiritu? Lucas isulat ina ng mga butang. In short, Jesus Christ approved sa mga writings ni Lucas na ang unod sa sinuntan ni Lucas na by mentioning these names, these are the people contributed in the ministry of Jesus. In short, Jesus Christ approved na si Pedro mahinimuan sa simbahan. Jesus Christ approved na si Philip mahinimuan sa simbahan. Jesus Christ approved na si Stephen mahinimuan sa simbahan.
si Apostol Pablo may himuan sa simbahan, and because of their contribution, nag-uswag ang likutan sa Ginoo. If Jesus Christ make names, the list of the names sa sining nga simbahan, ang pamangkot, isa ko na ayhan sa mga listahan ni Kristo Jesus that I contributed a lot in this church nga nangin rason kung nga naguswag ang Salong Fellowship Baptist Church. Or maybe hindi ko kita na ako nga. Because I never contribute anything about this church. Ano yung challenge mo ito sa Ginoo? If God allow us, if Jesus Christ allow us, na maling-ling ito ang listahan ni Kristo Jesus about the names of the people since ka nagsugod ang simbahan 1948, na nagsugod ang Salong Fellowship Baptist Church until now, 2024. Ang question mahutod ko sa Ginoo, ang simbahan maging ko sa Salong, Barangay Salong, ang pamangkot, this church grow, their ministry grow, ang pamangkot, and one of that names, like Stephen, like Philip, on that year, nag-grow ang ministry sa Salong Fellowship Baptist Church because of this man willing to die for the church. Nag-expand ang ministry because of this man who sacrificed a lot in order na mahimo ang ministry. Or you are not sure kung may contribute ka man din sa sining simbahan. Or you are not sure kung ayan ara ang imong ngalan dito. Pastor, ara ko ngalan ko yan, hindi ara ko yung one of the officers. No, that is not a guarantee. Wala nagabalang pulong sa Ginoo. Kung officer ka, buot sa lingon, you contribute a lot. So, ang challenge mo ito po sa Ginoo. As we study the book of Acts, I hope will challenge us. We are here in this church, and the plan of God in this church is to expand and grow His ministry. That's why ang permini na pangabay ko, kung may ministry, sandapon naman kagulitan. Because whatever success of the ministry, you're part of that success. Whatever victory nga ma-enjoy sa simbahan because of the ministry, you're part of that ministry. I believe si Stephen na patay lang, pero grabing kalipay na nagamba siya. Wow, the church expand. I'm one of that. Nanging parte ako sa sina na expansion. Pero just imagine, na-put up ang isa ka ministry, ni piso, why ka maging bulig? How can you enjoy and be part of that celebration na wala ka sa maging contribute sa ministry ni Kristo Jesus? You join in their celebration that anything why ka maging himo? Hindi ka ka-enjoy because I know in your heart, I'm not worthy to be part of that celebration because I know na wala ka maging himo sa sinat mo. So, ang muling challenge mo tungkol sa Ginoo, be part in the ministry of the Lord Jesus Christ. And if the Lord Jesus Christ make a list among names of the people contributed a lot for the ministry, I hope that your name is written sa sinat ng mga listahan. Now, to study the life of Apostle Paul, because he's one of the men na gingamit sa Ginoo so that the church expand and grow sa iyang ministry. Pero may apat ko di kabutan na nakita sa chapter 9, ang proseso nga ginhimo sa Ginoo sa kabuhi ni Apostol Pablo in order to be part in God's ministry, and through him nga contribution nag-uswag ang lingkod ni Kristo Jesus. Just imagine because of this man, ang gospel na spread throughout the Gentile people, bilog na Europe, na spread, na saturate sa gospel because of this man, because of Apostle Paul. So that's why ang isa sa mga namin mapasig sa pulong sa Ginoo, kabuhi na namin tunan, and that is the life of Apostle Paul. Pero ang pamangkot, before siya nakaangkon sa kamusin ng klase sa kabuhi, nga gingamit sa Ginoo to spread the gospel, bilog na Europe, bilog na Israel, habas ang pulong sa Ginoo, that is Apostle Paul. Pero ang pamangkot, anong proseso
nga makita nato in chapter 9 nga ginhimo sa Ginoo in the life of Apostle Paul in order nga makaangkon kag malabot kay nga klase sang kabuhi nga gingamit sa ministry ni Kristo Jesus and to do the ministry of Jesus Christ and the ministry of Jesus Christ grow because of Him. Gusto ka man ang guro, no? Gusto ko man nga gawswag ang ministry ni Kristo Jesus because of me. Gusto ko man nga ang hiniputon ni Kristo Jesus nagdako because of me. So ang pamangkot, may proseso ina na ginhimo si Kristo sa kabuhi ni Apostol Pablo in order na makaangkon siya sa amosin nga kabuhi nga gingamit siya sa Ginoo sa ministry, naging epektibo ang paggamit sa Ginoo sa iyo kag nag-expand ang ministry because of Him. That's why kung magambal kita gani expansion of the church, why na kada yung problema sulod sa akong tutok? That is Apostle Paul. I want to be like him. Namin ang aming desire ko. Nabiskan kong tinulang ko ng members ng simbahan, wala akong position sa simbahan, but I can use me in His ministry and through me, the ministry will grow and expand. So nagtaon na ito, ano ang binihimo sa Ginoo sa kabuhi ni Apostol Pablo in order na makaangkon siya sa amosin ng klase sa kabuhi? Number one, simply, una ang binihimo sa Ginoo, ginuwasas ni Kristo Jesus. Sinisang pulong sa Ginoo in chapter 9, verse 1, meanwhile Saul was uttering threats with every breath, was eager to kill the Lord's follower. So he went to the high priest. He requested Luther's address to the synagogue in Damascus, asking for their cooperation in the rest of any followers of the way he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Chapter 1 down to chapter 2, gin-mention rin si Apostle Paul. Kung sino si Apostle Paul, if you have time, you can read it so that you have idea kung anong kabuhin ni Apostle Paul before siya nabatong kay Kristo Jesus. Pero the first way, ang unang na proseso na gingamit sa Ginoo o ang ginhimo sa Ginoo sa kabuhi ni Apostle Paul, agod nga ma-reach niya ang isang kabuhi nga gingamit siya sa Ginoo so that the ministry grow, unang ginuwas siya ni Kristo Jesus. Unang ginpakilala ni Kristo Jesus ang iyang kagalingon sa iya. Sining sa verse 3, as he was approaching Damascus on his mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked, and the voice replied, I am Jesus, the one you're persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you do. Now, ano ang ginihimo ni Kristo Jesus sa kaluwasan ni Apostol Pablo? Kita naman Kristoano, nailain kita. Ang ginagamit sa Ginoo, agad makangkot kita sa kaluwasan. Ako naluwas ko sa BBS. During the time ng grade 6 ako. Natawag ko sa isang Christian family. Bata pa lang ko, namulat ko, nag-join sa Sunday School. But nakabatog ko kay Kristo Jesus kasi kaluwas ko during summer. Grade 6 the time. Manugay school. Pag nakabatog ko kay Kristo Jesus during BBS na. I don't know kung anong imo. Somebody sa inyo naluwas, kayo may nag-share sa inyo mga pastor. Nasuwas sa camp, naluwas sa mga trainings, or somebody nga nag-share sa inyo about Jesus Christ from isa sa mga relatives nimo. Iban sa inyo tatay nyo nag-share, iban sa inyo nanay nyo, iban sa inyo na same true evangelistic. Wala ko kabalo kung anong pamati. But in the case of Apostle Paul, is very unique ang gingamit sa Ginoo in order to save him. Sining sa Bible, sa Apostle Paul, ang iyang passion, among pagpamatay sa mga Kristohanon. So karon na natabo in chapter 8, damo ng mga Christians na galing sa Jerusalem, tungod ng pamatay dito, and one of that is Stephen. So most of the Christians, especially the Hellenistic, they move to other place that is in Damascus. So sining sa Bible, si Pablo nandito, si Saul nang ayos ang letter, authority from the priest, kasi nga makadto ko sa Damascus, pangdakpon ko ito tanan ng mga Kristohanon na nagpalalagyo from Jerusalem, na nagkadto sa Damascus, balik ko dito sa Jerusalem, pagpangprisuhon na sila tanan. Pero along the way, basang pulong sa Ginoo, on the way to the road of Damascus, he met the Lord Jesus Christ. Now, mo ito gusto yun, dua kabutang ginimo ni Kristo Jesus sa kaluwasan. Number one, Jesus Christ make Apostle Paul realize that his belief is wrong. Anong pagpati ni Saul? Nang pagpamatay ko sa mga Kristohanon, amo ini ang pamaagi agod mag-glorify kong Ginoo sa kabuhi ko.
In short, because among believe ni Apostol Pablo nga ang pagpamatay sa mga Kristohanon amo makahatag himaya sa Ginoo kag amo ang makahatag siya sa kaluwasan. That's why Apostle Paul very passionate sa pagpamatay sa mga Christians. Nga hindi sa kontento nga i-persecute lang ang mga taga-Jerusalem. Ginapas siya pa ang nagparalagyo dito sa Damascus, agod pang presohon. Amo na siya kapassionate. Kaya amo ning believe ni Paul. In this way, ang pagpamatay kag ang paglupot sa prisuan sa mga tumuloon ni Kristo Jesus, mag-glorify ko si Kristo Jesus. Amo ning belief, amo ning pagpati ni Apostol Pablo. That's why sa totoo lang, ang wrong belief sa isa kabutang tama kadelikado ina. You believe sa isa kabutang na sala, and you are passionate sa sala nga butang, tama kadelikado. Tugod damo ang mahimo ng mga butang, kagrabe nga halit ang pili mo mahimo because you believe sa isa ka butang with all your heart na tsakto, puro sala ang galing. Ang yung pagpati ni Paul mo. Ngayon pagpati ang ginstil sa iyang mamay, this is the way how I glorify God. Patyon ang mga tumuloon ni Kristo Jesus pag di panglupot sa Kristo. He believed it. Very passionate sa sining ng mga pagpati. Kag mga pag-usig amo ng tama kadelikado sa kabuhi sa isang tao. Once you believe sa isa kabutang nga hindi amo and you are very passionate sa sina nga butang, you create a lot of pain for other people. Like for example, nagpaminsan ka sa negative sa sina nga tao. Kag ginapatihan mo ng negative, ginafeed mo inang mga ginapatihan mo sa imong mamay, damo mahalit himuon mo sa sina nga tao, wala kang paminsan maghaboy ka sa mga sugilanon ni Mayo sa sina nga tao because with all your heart and you're passionate to do things, kay ang pagpati mo amo ni nga klase sa tao. Gagang truth hindi amo. Because of the wrong belief ni Apostol Pablo and very passionate sa sina nga belief, ano ba katabo? Nasuffer ang mga Kristiyano. That's why we need to be careful sa mga butang. Like for example, when it comes faith sa mga Roman Catholic, they are very passionate. May na-istorya ko sa kababae dito sa Kanamay. Sa hindi pa siya Kristiyano, Pastor, believe me, ginanambal ako sa mga taong buang. Ay haling sa pertahan, hasta dito sa babaw sa stage. Galuhod ko na yan. Amat-amat pa kanto na sa stage. Bahala na yan, gamisa na sila. Ako yan, galuhod pa kanto, igod pa kanto sa stage. Amo nang ako ng pagpati. Amo nang akong belief. That's why tungod nga grabe ang akong pagpati sa akong religion. Hindi suyaan ko ng ibang mga religion because it's my belief. Kung ano nangambal ni Kristo Jesus. Ang ginimo ni Kristo Jesus, agod masave sa Apostol Paul, agod nga maging effective siya sa ministry, agod nga through him ma-expand ang ministry, sa isang Bible, God changed the wrong belief of this man. Ano nga ba ni Kristo Jesus? Ako ni Paul. Ako ni ginapersecute mo. Sa unang galit una ng ginimo ni Jesus Christ sa kabuhi ni Apostol Paul. He saved him, and Jesus Christ saved him paagi sa pag-realize sa iya that your belief is wrong. Kapag hindi ka magliso sa sinang wrong na belief, hindi ka magamit ang imong pagka-potential sa hindi potential. Like for example, ang imong beliefs towards sa church. Hindi ko na mag-alaka. Like example, sa ministry. Hindi ko nila mag-support kaya naman ang kwartada na ginasuporto, ginagasto na nila sa personal. Because of your wrong belief that you feed in your mind, hindi nila na mag-support. Diba? Ano ang na-feed mo sa imong mind? Hindi na ako mag-contribute sa ministry, hindi na ako nila mag-alagad, masimbahan ko yan. Amo man ang yapon, mga alagad kung hindi luwas mga yapon. And that is the belief that you put in your mind and you feed it. That's why hindi ka mag-alagad. So that's why mga utok sa Ginoo, una gid ginakambyo sa Dios ang atong utok. Kaya kung hindi sa Dios pagkambyuhan ang atong utok and you're not willing to change the wrong belief, God can use you in the ministry. Kag hindi ka magamit, kag mapauswag ang nilipotong sa Ginoo. That's why ginatadlong sa Ginoo ang atong puso. That's why along the way, and this is the thing that I really appreciate in my life,
Every day, along the way, God changed me sa mga butang galit na hindi gusto. Ay, abi ko sa una, amo ni ako ang ginapatihan. Karon hindi. Kasi hindi ng mga butang, mautod ko sa Ginoo. In a wrong belief, it's very dangerous. That's why hindi mo sa Ginoo, God changed it. Number 1, in the salvation of Apostle Paul, ang unang naginimo in Jesus Christ, gin-change ang utok at tagipuso ni Apostle Pablo from a wrong belief. Kaya kung hindi ni matablong, hindi sa Apostle Pablo makalagay kay Kristo Jesus. Number 2, hindi lang din pa-realize ni Apostle Pablo ang iyang ginapatihan and he is passionate in these things. It's wrong. Ikalawa, habas ang pulong sa Ginoo, makita natin din sa pulong sa Ginoo, verse 5, and he said, "Who art thou, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus whom thou persecutest." Jesus Christ made him realize na ako Messiah. Ang paglantaw ng Apostle Pablo kay Jesus Christ is just one of the rabbi, one of the teacher in Jerusalem. Kag may isa lang din ka Ginoo. But saying ni Kristo Jesus, "No, Paul, I am the Messiah. I am the Savior." Look at, kaya na-realize ni Apostle Paul nang ginapatian sa lahat. Na-realize ni Apostle Paul kasi Kristo Jesus among manluluwas. Ano ang basa ng Bible? It is hard for thee to kick against the prick. Look at verse 6. Ano ang basa ng Bible? And he trembling and astonished the Lord, "What wilt thou have me to do?" So Lord, anong himuon ko? Sala, pili akong ginapatihan, Ginoo. Abi ko, anay, ang pagpamatay sa mga Kristuhanon, among ni makaglorify sa Ginoo sa inyo. Sala ko gali, ikaw gali ang manluluwas, ikaw gali dapat alagaron. Anong himuon ko? Damo sa mga butang sa atong kabuhi, bala, you will live sa sinang butang and it's wrong. Then what to do? Anong himuon ko in my wrong belief? So ako yung challenge, ano ni ang lesson ng matanaan natin rin. After all, you will live in the things and realize, ipa-realize na Ginoo sa imo in the process of God, na inagaling ang butang, hindi gusto, then what to do? Ano himuon ko? Namutog ko sa Ginoo. If we continue to believe and do nothing about our wrong belief, God will not use us. Teka ron ko mag-ambas ko. Teka ron ko, ikaw ang Ginoo. Teka ron ko, ikaw ang Savior. Anong may mo ko da? Kag si Apostol Pablo nagpabilin sa iyang ginapatihan, kag wala sa response in the challenge of Jesus Christ, I believe Apostle Paul wala sa naghihimo or any contribution in the ministry of Jesus Christ. Pero tahok ni, he willing to change. Lord, I'm willing to change. I'm willing to make it right. Gusto ko tanungan ang akong nakabuhi. Tahok, no? Tahok, umutod ko sa Ginoo. Gusto ko taglungon ang mga butang at iko sa akong kabuhi. Amo ng una nga sagsaran agad magamit kita sa Ginoo sa hindi ko sa Diyos. Kung hindi na ito makita, then hindi kita pagamiton sa Ginoo sa iya hindi ko to make it pro next time. Number 2, hindi nga man mautod ko sa Ginoo ang pamaagi ang proseso ng gamit ni Kristo Jesus to change the life of Apostle Paul in order na later on nga makita nato niya kabuhi that God used him and he contributed a lot for the ministry of Jesus Christ in order na ma-expand ang iputong sa Ginoo. Hindi lamang ginawa sa ni Kristo Jesus, make him realize about his wrong belief, lead him to a realization that I would like to make it right sa tubangan sa Diyos. Ikadua, gin-change ni Kristo Jesus ang identity ni Apostle Pablo into Jesus Christ identity. Batan ko, Jesus Christ changed the identity of Apostle Paul into Christ's identity. Look at verse 6, verse 7. Says sa Bible, "And the men which journeyed did stood speechless, hearing a voice, but seeing no man." Look at, jump kita sa may verse 10. Sige, basahan ko para diretso. Sige, verse 10, dala lang. "And there was a certain disciple of Damascus named Ananias, and to him said," okay, balik kita sa verse 8, guys, may nalapawan kita.
And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. Verse 9, and he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. Take note that word. He was 3 days, balik na verse 9. He was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. Familiar ka mo sa word nga 3 days? When you say the word identity, usually din natin yung mabatian. Mabatian din natin sa discipleship class. Mabatian din natin sa aton baptismal class. Nga kung magambal kita ganit, nagpabaptize ako, buot siningon, that is the identity. I want to show the people that my identification is the identification of the Lord Jesus Christ. Now, buot siningon sa simple nga pag-intindi, magambal kita identification kung anong natabo kay Kristo, amo man ang natabo sa akon. Nga gusto nga matabo din ni Kristo Jesus sa mundo. And the process of Jesus Christ to make Apostle Paul nga mangin isa kadako nga bulig sa likuton sa Ginoo nga naguswag, amo ni ginimo ni Kristo. Kung ano ang natabo sa akong kabuhi, amo nang gusto ko matabo sa imong Apostol Pablo. Ano ginimo ang basa sa Bible? Napatay si Kristo Jesus sa sulod sa 3 adlaw, and 3 days after, nabanaw si Kristo Jesus. Wala ka mabasa sa Bible na ginbaptize sa Apostol Pablo. Right? Wala. Ang Book of Acts, kinambas na nabaton ni Kristo Jesus, ang 4,000, 5,000 ang nagbalatod ni Kristo Jesus, kagintog mo 1. Pero wala ka maging basa sa Bible kasi Apostol Pablo ginbaptize. But Apostle Paul experienced spiritual baptism right after his conversion. Amo niya ang basa sa Bible. For 3 days, wala sang may nakita si Pablo. Bulag. Iba't kahambal ng pagkabulag ni Kristo Jesus, pagbulag ni Apostol Pablo, because nakita si Kristo Jesus, na-istoryagin mismo si Kristo. But one way, ang word ring at 3 days without sight, it is a picture of Christ's death. But silingon, Pablo, as in ni Jesus Christ, napatay ako for 3 days, and after 3 days, nabanaw ako. Kag amo ning gusto ko matabo kay Paul. That's why, after na nabaton ni Paul si Jesus Christ, ano ginimo ni Jesus Christ kay Paul? For 3 days. Wala sang activity sa Apostol Paul. For 3 days, wala sang kabuhi sa Apostol Paul. 3 days, bulag. Pungko lang, why ganit sa may mga kinakaon. Ano niya mas ang pulong sa Ginoo? In short, ang dami ng butang na makita na ko na musili. Nga kung ano ang natabo, kung ano ang ginahimo ni Kristo sa iya kabuhi, amo man na ang ginahimo ni Kristo sa kabuhi ng Apostol Pablo. That's why no wonder na sa Apostol Pablo, grabe ang paggamit sa Ginoo sa iya in expansion of the ministry because Apostle Paul lived after the life of the Lord Jesus Christ. But silingon mo, tugusin ang proseso nga ginahimo ni Kristo Jesus sa kabuhi sa isa ka tao in order nga magamit siya sa likuton sa Diyos for expansion of the ministry. Amo sini, God mold a man to make him like the Lord Jesus Christ. This is what the Lord Jesus Christ ginahimo sa kaya Apostol Pablo. Nang pabangkot, nga may suffer ko, nga may problema ko, nga may struggle ko sa kabuhi ko. Because that is the way how God mold you. Kaya ang gusto sa Diyos kung matabo sa imo, amo sini, I want you to become like me. And living like me is a process kay gamiton ta ka for the expansion of the ministry. Do you think gamiton ni Kristo ang isa ka tao nga si Saul sa ministry, that the ministry expand, and the life of Apostle Paul balingang sa kabuhi may ara kay Kristo Jesus? Imposible. Imposible katama ang isa ang Ginoo gamiton ang si Pablo sa ministry, nag-expand ang likuton sa Ginoo, nakalapot ang gospel sa Europe because of this man, pero ang kabuhi ni Apostol Pablo balingang sa kabuhi ni Kristo Jesus. Hindi pwede. That's why nung ginimo ni Kristo,
one of the process ginimo ni Jesus Christ sa kabuhi ni Pablo, and because of that, Apostle Paul is a great man when it comes expansion of the church. Because ang ginimo ni Pablo is making the life of Paul parehas sa kabuhi ni Kristo Jesus. So that's why ang challenge sa masini. Gusto mo magabitan mo sa Ginoo, nag-expand kang nag-grow ang ministry because of you? One of the process, let God mold your life by making you like the Lord Jesus Christ. Ang mga naman, nga wala akong ginagamit sa Ginoo sa ministry man. Nag-expand ang ministry, pero nga hindi ako nang impart sa sinana expansion. Because maybe something wrong sa inyong mga kabuhi that you need to correct it. So una, gingamit niya sa Ginoo sa Apostle Pablo sa expansion, God saved him. So ang salvation, God changed the wrong life of Apostle Paul. Number 2, God make the life of Apostle Paul to become like him. So kung gusto mong paggamit sa Ginoo and you be part of the expansion of the church ministry, live like the Lord Jesus Christ. Ikatatlo, hindi lamang giluwas sa Ginoo si Pablo. Ikadua, ginimo ni Pablo, ni Kristo, kabuhi ni Pablo para sa iya, that the identity of Apostle Paul is became the identity of the Lord Jesus Christ. Ikatatlo, God called Paul in a specific work in the ministry. Look at verse 10. Sabi sa Bible, and there was a certain disciple Damascus named Ananias, and to him said, the Lord is a vision. Ananias, and he said, behold, I am here, Lord. Gusto ko ni interesado nung kung kay na Ananias. Because Ananias is, ang description sa Bible, the disciple at Damascus. Kung ang taon yung expansion sa ministry, the ministry start in Jerusalem. And the second expansion sa ministry is in Samaria, in Arabia because of Philip. Pero pag abot sa chapter 9, nagapala ang Bible na si Paul nagkanto sa Damascus. Pag abot sa Damascus, may arak disciple dito with the name Ananias. So I believe, kung tunan mo ang Biblia, pero hindi ko nag-focus sa Ananias, in my study, kay hindi lang ini nga chapter na dimension na ang kaluwasan ni Paul sa chapter 22, dimension man nila, si Ananias is one of the church member in Jerusalem nga nagpalagyo pakadto dito sa Damascus. Kag siya ini ang ginapas ni Pablo agud ibalik dito sa Jerusalem ang prisugo. Sabi na, gakibot ko sa akon nga nakita ang pamalandungan sa pulong sa Ginoo. Di ba in chapter 1, chapter 9, verse 1, mention that Apostle Paul bring the letter na may sign sa mga Pharisee, na may authority na pangdalon ang tanan ng mga follower of Jesus Christ na nagparalagyo dito sa Damascus. Pinaglagyo sila chapter 8, kay tungod after na napatay si Stephen, nagparalagyo, especially the Hellenistic. So one of the church member from Jerusalem na nagpalagyo sa Damascus is Ananias. In short, mo ito gusto Ginoo, chapter 9 verse 1, ang tuyo ni Pablo na magkadto sa Damascus, pagudakpon ni Ananias and the rest of the apostles o member of the church na nagparalagyo. Pero, grabe ang pagbaliskan sa Ginoo sa kaya. Si Ananias man ang gingamit sa Ginoo to minister Apostle Paul during the time na si Apostle Paul gulang after na nakabatang siya kay Kristo Jesus. Sabi sa Bible, and to him said the Lord in vision, Ananias, and he said, behold, I am Lord. Next verse 11. Sabi sa pulong sa Ginoo, and the Lord said unto him, arise and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. Go, behold, he prayeth. Munang ginigbo ni Pablo. Okay, and then next verse. And had seen in the vision in my name, Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Verse 13. Kaya mas ang Bible, sa ni Kristo, kanto ito pangamuyuay, ilayhan, kay para nga makakita iwat sa Apostol Pablo. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to the saints at Jerusalem. Lord, subuon mo ko makadto kay Saul, agod pangamuyuan.
Inahala ko na si Saul. Siya ng kabangdanan nga nag-abot kami ni Damascus. Siya ni nagpamatay sa mga Kristohanon sa Jerusalem. And here comes subuon mo nga magadto dito, one of the street in Damascus just to pray for this man. Grabe ang basang pulong sa Ginoo. Bismon silingon Ananias familiar with Apostle Paul. Tigil na katonto ni Apostol Pablo. Pero anong basang pulong sa Ginoo? Ano ang ginhambal ni Kristo Jesus sa kay Ananias? Look at verse 13, 14. Ang basang Bible. And here, he had authority from the chief priest to bind all that call on the name. Sa isang pulong sa Ginoo, imagine na, no? Kung ako sa Ananias, Lord, sigurado ka na eh. Siya na yung nagpamatay sa ibang mga kanakan, tapos pangahuyuan ko na eh. Look at verse 15. Sa isang pulong sa Ginoo, but the Lord said unto him, go thy way. Listen to this. For he is a chosen vessel unto me. Yes, I know in your eyes this man is not good. But for me, gintawag ko siya sa ministry. In a specific work. And the work is this, to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. Grabe mo mga tapos sige mo. Nga ginagamit sa Apostle Pablo ni Cristo Jesus, and it contributed a lot sa ministry ni Cristo Jesus, and the church expand. Because of this calling, I choose him. I call him in a specific work to bear my name. Ako dalawon akong ngalan to the Gentiles, to the kings, to the children of Israel. The children of Israel nga wala dito sa Israel kundi ara nga naglalapta in the Europe countries. Amo ni ginatungod diri ni Jesus Christ. Subot siya this is the specific call of the Lord Jesus Christ to Apostle Paul to bear the name of the Lord Jesus Christ. Amo ni rason ko nga nag-expand ang ministry. So mamangkot ka, Lord, Pastor, si Paul yung gingamit sa ministry ni Cristo Jesus. Kaya nga man, may calling siya. How about me? Wala ko yung calling. No. Tanan kita may calling. Tanan kita may aras specific na calling. Sino nonoy kung nanindya ko no sa simbahan, amo ng calling sa Ginoo sa iya. To be the deacon of the church, and being a deacon of the church, dra siya mag-contribute so that the church will expand. Ako ang calling ko sa pastor. Subuot sa Ginoo kay amo ning calling sa Ginoo sa akon, diri ko gabiton sa Ginoo, abon maka-contribute ako sa ministry so that the ministry will expand. I am the secretary of the church. I am the treasurer of the church. I am a mission treasurer of the church. That is your calling. Kagibutang ka sa Ginoo sa sinang position, and by that position, I contribute a lot to expand the church. Nga kung hindi mo pag-imuha yung trabaho as secretary, may expand ang simbahan. Hindi mo pag-imuha yung trabaho as treasurer, as mission treasurer. Kung hindi mo pag-imuha yung trabaho as your calling, nga ikaw ang janitor sa simbahan, ang pamangkot, may expand ang simbahan. Ara, simba kita na nga natong plungkuan, damol pang iabok sa bahog matay palibot. In short, mga autobusan, all of us, we have a calling. Ang imuunan natin is just to respond and to do the calling of the Lord Jesus Christ ato. Anong calling ko? Makanta, kanta ka. And by singing, mga autobusan, Ginoo, I contribute in order to expand the ministry of the church. I am the teacher. Ang calling sa Ginoo sa akin, matudlo ko sa katataan sa PBS, then tudlo ka. By doing that, you expand. God bless me in material things. Damo ko kwarta. Gamitan kwarta mo. Because that is your calling. And by sharing it, makabulig ko sa ministry in order ma-expand ang lukuton sa Diyos. Ng punto din nato na mo say, all of us, we have a specific calling from God. Lain lang kay Paul, ang specific calling in a full-time ministry to bear the name of the Gentiles, specific to the kings and to the children. So pamangkot, anong ginhimo ni Pablo sa iyong calling? Look at Romans chapter 1. Nakibot ko din.
anong ginimo ni Pablo sa calling, hindi lang ba sa Ginoo sa iya? Romans chapter 1, verse 1. Aliyo ko bilang bukas din para na makita. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Next verse. Which he had promised beforehand by his prophet in Holy Scripture. Look at verse 2. Concerning his son Christ, the Lord, which was made the seed of David according to the flesh. And then nabasa ang Bible, next verse. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Next verse. By whom you have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name's sake. And then, among whom you are called, the called of Jesus Christ. Padayon kita. To all that in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from our God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Next verse. First, I thank my God through Jesus Christ for you, that your faith is spoken throughout the whole world. Kabalo ko ng idea sa may Romans chapter 1, sinisang pulong sige na in verse 1, siniyang ang apostle of Jesus Christ. Ginsulat ni Apostle Paul ang book of Romans in the later part sa kanyang kabuhi. Sini ni Pablo, makadto ko sa Rome. Because the Rome is a Gentile country. Because this is my God's calling to win the Gentiles to Christ. And this is my calling. That's why sini ni Pablo, even gaugod-ugod na ko, kapoy na ko sa ministry. But still, I need to go in Rome. Kabalong na, kay dito siya nalaon sa Ginoo, kag dito siya nagpulong sa Rome. And Apostle Paul knew it. Na kung magkanto sa Rome, it could be the last breath sa iyang makauwi. But sa ni Apostle Paul, despite of that, may threat of death and life sa ako dito, I go to Rome because this is my calling to win the Gentiles to Christ. So, mutod sa Ginoo, tanan di pa may calling sa ministry. Ang gusto lang, ma-expand ang ministry, kag makakontribute kita sa ministry, if we became faithful in our calling. Palangga ang trabaho mo sa simbahan. That is your calling. Kung ikaw na-assign, plastar sa bulak, palanggaan. Because that is your calling. In that way, you contribute in the church so that the church will expand. If God bless you, share it. Kung may alam ka sa administration, serve in administration. That is your calling. May mga ministry kita na nai-open o siya atong principal, nung bibi, siya atong chairman, sa atong kinder. That's your calling. Nang pastor, wala kayo po ba position na simbahan ba? But I am a professional engineer. I am a professional teacher. Now the question, I am a professional farmer. I believe that is your calling. Being a good teacher, being a good farmer, gamiton mo ina to contribute in order to expand the ministry of Jesus Christ. Calling mo, teacher. Pero sa isa ka tuig na upod mo sa kabataan, hindi ka ka-introduce kay Jesus Christ, so there's something wrong. Sa pulo ka bulan na upod mo sa kabataan, hindi mo ma-introduce na si Kristo ang manuluwas, oh, there's something wrong. So, mauto ko sa Ginoo, all of us, we have a calling just to do, maging faithful kasi ang mga calling. Katapusan, and we close. So, una, ang process ng Ginoo, ang ginimo sa kabuhi ni Apostle Pablo, and Apostle Paul go through in this process. At the end, yung gamit sa Ginoo sa ministry, the church ministry expand, i-contribute a lot. Nami, no? Na ara sa mga listahan, sa mga Kristuhanon na nag-uswag ang ministry, isa na. Okay. Ikatatlo nga butang, ikapat, and we close. Balik kita sa ating text. Acts chapter 9, verse 15.
But the Lord said unto him, Go away, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, the king and the children of Israel. Next verse. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. 17. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him, said, Brother, Saul, Lord, the Lord, even Jesus that appeared unto him. Kita nyo ng change, no? Matag na ko din may idea. Actually, this is not part message, pero namihan ko sa inimo. Look at kung ano kalain ang panulog ni Ananias kay Saul when the Lord Jesus Christ talked to him. Look at this verse. And putting his hand on him, said, Brother Saul. Sabi, no? Ang pagkabig ni Ananias rin kay Saul, utol sa Ginoo, Brother Saul. Gin-change sa Ginoo ang paglantaw. No, Ananias, itawag ko na siya. Lain na sa imong bata, kaya siya na nagpapatay sa mga Kristuan. But for now, gin-change ko na tao. And I have a plan for him. Itawag ko siya sa ministry to bear my name. Pagpati ni Ananias, sabi niya din, Brother, grabe. Gulpila ng lain, you know. Okay, brother, okay, the Lord, even Jesus that appeared unto thee in the way that thou comest, had sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Grabe, no? Hindi kanya madula ang Holy Ghost sa Bible, especially sa book of Acts. Hindi napakita, in every expansion, it is the work of the Holy Spirit. So, ang masang Bible, here come Apostle Paul, filled by the Spirit of God. Now, kung ako, di ba pero hindi ko na-mention sa inyo, hindi ka papulian sa malang Espiritu if you live in a life na balingag sa tumangan sa inyo kan sa pulong sa Diyos. Here come, grabe ka consistent si Saul na batong kay Kristo Jesus. And then, ang gusto ang ginimo ni Kristo, na himo ng kabuhi ni Paul, the same sa kabuhi ni Kristo Jesus. Because Apostle Paul, tatlong ang kabuhi, righteous ang kabuhi, he filled by the Spirit of God. Kasi doon, hindi ka gidya pag-empower sa malang Espiritu kung hindi mo kabuhi at balingag gidya sa kabuhi ni Kristo Jesus. So, amo ni kabuhi ng Apostol Pablo, nakat verse 18. Sila sa bayan, immediately there fell from his eyes as it had been still, and he received his sight, forthwith arose and was baptized. Okay. Amo ning ang point 3, ang word arose and was baptized, specific, may relation for the 3 days na si Apostle Paul nagulang. Okay, verse 19. And when he had received meat, he was strengthened, then was sold certain days with disciples which were at Damascus. Ang ginimo ni Apostle Paul, after nagbatong kay Kristo Jesus, lakad sa dito sa templo, nagwali dito sa Damascus. Okay, anong ginimo ni Pablo? Look at verse 20. And straightway he preached Christ in the synagogue, that he is the Son of God. Actually, hindi pa din will train si Paul. Kaya nga, bago pa lang siya nakabatong kay Kristo. Ang nabalaan niya lang kay Jesus Christ, na istorya si Kristo, pag si Kristo is the Messiah. That's it. Amo na naindihan niya. Hindi siya pamilyar kay Kristo, hindi niya nabalaan anong prinsipyo ni Kristo. Wala. Ang nabalaan niya lang, I talked to Jesus Christ 3 days ago, nabulag ako, kag na-confirm ko sa akong kaulingon, kinistorya ko siya mismo, siya Messiah. So sila ni Paul, siya nagkadto sa synagogue, kaya may synagogue dito sa Damascus mo, kaya sa Damascus, actually Damascus, dapat ang city of Syria. Hindi siya hindi siya part sa Israel. Gentile city ang Damascus, pero damo sa mga Jewish. That's why may templo dito, or may synagogue dito. And then, ano, ginimo din ni Paul, nagkadto sa synagogue, kaya magabal kita sa synagogue, place of learning sa mga Jewish. Kadto siya dito, and make a declaration that Jesus Christ is the Son of God. In short, magambal kita, Jesus Christ, the Son of God, ang punto, hindi kay bata sa Diyos, sa amay si Kristo, kundi Jesus Christ and God, isa lang. That is the meaning of the word Son of God. So makita ka mo ganit sa Bible na si Jesus Christ, Son of God, and the Son of Man, ang sining. Ang Son of Man, ang doktrina sina, na gusto ihambal ni Kristo, na si Kristo tao. Kung magambal kita ganit that Jesus Christ, Son of God, ang ginatudlo nila na si Kristo Jesus, isa ka Ginoo. So sining ni Pablo, si Jesus Christ, yung pagtanaw ta is just like a rabbi and teacher in Jerusalem. No! He is a God. Ang muna dahil nang hinimo rin yung Apostle Paul. Nag-testify niya na yun. Ang pagtanaw na to, na si Kristo tao lang, hindi. Teacher lang, hindi. One of the leader lang, talented na tao, hindi. He is the God.
Kaya ang word ra kasama God, what sa inyo, Jesus Christ is God. Ano na ginimo ni Apostol Pablo? Inaaha, right after na yung inasave. Kapulok si Pablo na yun na magkanto dito sa templo. Look at the next na verse. May gusto ko din pakita sa inyo. Kagamuning last na punto. But all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed the them which called on this name in Jerusalem and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priest? Sa mga tao dito sa templo, sa sinabot, ito ang mga tao na sige panglagas ng mga Christians, nga rin na ni susubong. Kag naangalain na niyong ginangasan ng subong man, kontraya ni si Kristo, subong, nagimo sa declaration ni si Kristo Diyos. Gagabi. Look at verse 22. But Saul increased the more in strength and compounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this very Christ, grabe nga very passionate. Tapos kami ng batang kay Kristo, ha? He conformed the Jews in Damascus, pag di pamatanda niya din si Kristo. Na istorya ay mismo. Okay, look at verse 23. And after that, many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Ay gulpi na naglain mo. Imagine nagganto ka sa Damascus para nakpo ng mga Kristuano. Subong, suportar ka na sa mga Kristuano. Okay, 24. But their laying await was known to Saul, and he watched the gates day and night to kill him. Para anong ginimo to save him? Kaya ito ginabantayan siya sa gate mo, kaya gusto siya katyon. Verse 25. Then the disciple took him by night and let him down by the wall and casket. This is the way how God puts her. Look at verse 26. And when Saul was come to Jerusalem, he asked Saul to join himself with the disciple, and they were all afraid of him and believed not he was a disciple. Kung pantaon mong picture, ginpabasa ko sa inyo ang verse, kahit gusto ko makita niyo yung picture. In verse 25, nag-end na si Apostol Pablo, gin-desire na patyon sa Damascus sa mga Jewish. Di ba? After conversion. So, ginhulog dito sa basket, na nausap kong pag-abot sa 26, and when Saul was come to Jerusalem, ang picture, sa verse, kung tunan mo, kung wala ka knowledge, nga ang imong mindset, natapos pagaling ni Paul dito sa Damascus, nagtitso sa Jerusalem. Kag nagpangalagad sa Ginoo, kag nagwali dito, kay ang verse 26, kung basahon mo sa padalong, dira ko makita na si Apostle Paul, nag-abot sa Jerusalem, ginkantuan si Peter, kag nagwali sa pulong sa Ginoo dito sa Jerusalem. Pero question, wala din training si Paul? Kag ang uning tatlo, ikapat na punto. Ang process sa Ginoo, hindi nang giluwa siya, ginhimo siya para kay Kristo, gintawag sa ministry for a specific work. Ikatatlo, God prepared him sa isa pang great na training. Pero kung ng taon mo, wala training. After panuwas, hamas ang pulong sa Ginoo, nagwali sa Damascus, ang nabalaan niya lang si Kristo manluwas, and after that, he proceed into Jerusalem. Kagbasunon mong verses, nagwali sa dahil sa Jerusalem, he confront the Jewish leader. Ang mga konti siya nagbuwas ang kalam. Matubang na sa mga leader na wala idea about the Lord Jesus Christ, anong stand ni Kristo, anong doktrina ni Kristo. Dito na realize na hindi ko pangalan daw sa lipo. Wala training si Paul. Look at Acts, dito ko nakita on beauty. Galatians chapter 1 verse 16 to 18. Hambas ang Bible. To reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathens. Immediately I conferred not with flesh and blood. Sabi sa Bible, to reveal His Son in me. Now, think about this. From Damascus, He made a declaration Jesus Christ is God. After Damascus, He proceeded to Jerusalem and confront the Jews about the Lord Jesus Christ. Ang question, how He confront the Jewish leader na hindi siya pamilyar kay Kristo. Siguro pilalan ito kami minutos ng istorya kay Kristo. After that, proceed to Jerusalem, in-engage the ministry without the training? No. Listen to this. From verse 25 down to verse 26, may 3 years gap na. Mawala ang dimension sa Bible. Kag-ali dimension sa Galatians 1 verse 16. So in short, amo sini, ang ginhimo ni Luke amo ni. Sa history, ginsulat niyang conversion ni Paul.
And after conversion, dito gidala sa Damascus. And after Damascus, wala siya nag-proceed sa Jerusalem as mentioned in verse 26. Ang ginhimo sa Ginoo sa iya, after Damascus, na nagwa ka ginulog sa basket, gindala sa sang Diyos dito sa Arabia in a desert place. Na kung doon ng Arabia, grab na malaki ang Mount Sinai. Probably, di ko sure, kaya wala din plastar sa Bible. Ginala sa Diyos si Moses sa Mount Sinai to receive the Ten Commandments. It could be the same place ginala sa Ginoo si Paul for within 3 years to reveal the Son about Sinai. Wala gin-mention ang Apostol Paul kung anong nagtagbo sa sulod sa 3 ka tuig dito sa Desierto sa Arabia. Pero ang ginhambal niya, during the time that I stayed in Arabia for 3 years, God revealed to me the Son. Tahon-tahon. Bunsin mo mautubo si Ginoo, si Paul wala kali nag-engage dahil sa ministry. May 3 ka tuig na training, na stay in Desierto, wala sang engage na ibang na tao, in a solitary place, talk with God. Si Kristo mismo nagtublo sa iya. Amo ning Bible school ni Pablo. Ang Desierto sa Arabia. And then sabi sa Bible, God revealed His Son in me that I might preach Him among the heathen. Nang pumangkot, paano mo iwali si Kristo na hindi mo kilala si Kristo? Nga nag-expand ang ministry ni Pablo. Because he preached the Lord Jesus Christ. And the question is, how can you preach Jesus Christ na hindi ka pamilyar kay Kristo? That's why ang utol ko sa Ginoo sa ni, if you want sa isa ka kabuhi that God use you in the ministry, kag ma-expand ang ministry because of you, know Jesus Christ, study about Him. And if you know Jesus Christ, then you have a whole idea about Him and you can share about the Lord Jesus Christ. Pero mamangkot, paano mo isugit si Kristo kung wala kang kilala kay Kristo? Kinanglan ka pa ko sa Diyos, kay butang ko sa babaw ka sili, ikaw lang ito isa, kusulod sa 3 ka tuig, nagtunduan ka, upong ko, amo niya, ako ni, amo ni. Hindi mo kinanglan. Naging dalaga ni Jesus Christ, si Pablo, sa sinang lugar, ay, pati Bible. Ang imong Bible school, ang imong room, kag ang imong teacher, ang balang Espiritu, kag ang imong material sa story. Gusto mo Jesus Christ. Ari dito na. Ari dito na. So, kung hindi nabasa sa Bible, to reveal His Son in me that I may preach Him among the heathen, immediately I conferred not with His flesh and blood. Look at verse 17. Sa isang pulong sa Ginoo. Next verse please, verse 17. Okay. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia. Ari na nga bali Pablo, why ko nagkanto na yun sa Jerusalem and to confront, because I know I'm not prepared sa pagkatubang sa sinangang tao. So sa isang Bible, I go to Arabia and return again into Damascus. In verse 18, sa isang pulong sige, and then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. So, klaro, nagpaplastar sa pulong kayo. After salvation, wala siya naging sa ministry. But he learned a lot about the Lord Jesus Christ and the teacher of Jesus Christ in the ministry. After 3 years in preparation, ay na, gumababaga na, tanan nila pina, nabalaan nila in everything about Jesus Christ. Nagkanto sa Jerusalem. To see Peter, ay ang gusto yung ni mabulig sa ministry dito sa Jerusalem. Pero ang sa Bible na 15 days lang. Ang sakit ay wala pinaton sa mga Kristuhan sa Jerusalem. Balikan mo ang book.
of Acts chapter 9. Subok. Pagdanta mo kaya, grabe na, for 3 years, may nag-ministry, meron doon, ang desire pabalik sa home church sa Jerusalem, magbubuligan ng ministry. But the church, wala nang bakong siya. But question, why kami salit sa imo? Ikaw yan ang pamatay sa mga Kristo. That's why, kung masahan mo, if you have time, read Acts chapter 9. After that, anong ginimo ni Paul? Nagaling siya sa Jerusalem, proceed to Damascus and Antioch. Join with other believers there, like Ananias, and expand the ministry throughout the city of Asia Minor and reach the Lord Conquest. Ang nasipan. So, mauto ko sa Ginoo. Yung one, sa isa na kabuhi, that God used you in the expansion of God's ministry, go through in the process. Number one, dapat luwas ka. You need to correct the wrong belief and mindset. Kung may mga utang na napatihan ng sala about sa ministry, tama ka negative sa ipotong sa Ginoo, tama ka negative sa para sa mga Kristuhanon, tama ka negative ka sa officer, sa imong pastor, kakasana, kahit kung mapabilit ina ang mga butang, God will not use you. Puro ka lang negative, puro ka lang questions, God will not use you. Number two, allow God to make your life like the Lord Jesus Christ. Tunti siya. Kung ginaproseso, ginoon sa imo kabuhi, na himo kabuhi, mangin para sa kabuhi ni Kristo Jesus, allow Him to change your life and to live like the Lord Jesus Christ. Ikatatlo ang butang, be faithful in the God's calling. Kung anong calling mo, anong may ara, that's your calling. Be faithful pag inuwain mo trabaho. Ay ikapat. Train yourself. Prepare sa imong kagalingon. Go to the Word of God and study the Lord Jesus Christ. Ano nung butang na paprimoon sa imong kabuhi. That is God's process. And at the end, if you became faithful on these things, you live like Paul. Hindi man pareha siguro ang limuan ni Paul, malimo mo. But I believe God will use you in this church, and through you, the ministry of the church will expand and grow. Ginoo, salamat sa imong pulong aming dito ng naman. Salamat Ginoo sa ministry tapos sa Panginoon. Inspire us. Paul, a persecutor of the Lord Jesus Christ, persecutor of the church, kabangdanan na napatay si Stephen, kabangdanan na naglalakta ang mga Kristuano ng Damascus. Pero salamat na nakabaton sa kay Kristo Jesus. Because you work in his heart. You change him, O God. Itatlong mong tiko, mga kapatid, tiko, ang tagipuso. Nagsalamat that he go through in the process. Nagsunod siya sa imo, nabukod siya sa imo. Ipakita mo sa iya, kasalaan iya, ipatihan, willing siya mag-change. Pag willing siya, ginoong mabukod sa kunanong chapter. After he realizes his mistake. Yung proseso mo niya kabuhi, to live like you, he go through. Itawag mo siya sa ministry, and he be faithful in his calling. Before you use him in the ministry, you train him, you bring him into Arabia to study about you, you listen. You prepare siya ako galingon ko ba? That's why after 3 years in the making, masin ko lang ng pulong, heart na preparado, willing na paggamit sa mga ministry. Here come Apostle Paul, ang great man of God, maging gamit mo sa pag-uswag sa iyong mga ministry. So I hope, mga kabuhi, ang proseso, ang ginimok mo sa iya, it gives us encouragement, inspire us to be like Apostle Paul, used by the mighty God in His mighty name. All these things we commit into your name in Jesus' name. Amen. Ang
dayon nakatipon kami. Salamat sa iyong pulong, salamat sa mensahe sa ilang tao. Salamat sa kayo sa aming kabuhi. Salamat sa paglaom na ginatag mo sa amon. Ikaw bukod sa amin sa kanyang Diyos. Bakod, gapalikod sa amin. Lord, please continue to work sa aming kabuhi. Mold us, O God, in the life na gusto mo para sa amin. And buksing ang mga puso to realize, to give value the things about Lord Jesus Christ, to know Him sa mga kabuhi. And ang pangabay sa iyo, pagpili, gamitan kami Lord sa mga ministry. Whatever expansion of this church ministry, allow us to be part of that. Tuguti kami na naging kabahit kami sa ministry sa Salong Fellowship of this church. Ako nag-expand and grow ang ministry. Kami mga kalago ni Parang de Cristo Jesus. Ayaw na ning parte kami din sa Salong ministry. So Lord, please give us the opportunity na maging kabayan sa inyong mga because we want that our names are in the list of the Lord Jesus Christ among all names being faithful and part of the ministry, contributed a lot sa inyong mga So Ginoo, kamayuhon mo kami, kaya we look forward na gamitin mo kami Lord sa inyong mga ministry. Pinagpay mo Lord ining iglesia, maganda ka mayo. Especially sa mga kauturan ng ginuugam na sakit, especially ka na aning right now. Suffer sa Ginoo sa sakit sa iyang tigil. Lord, pinapray kami sa iyo. Ikaw ang ginagawa. Kabay na tagaan mo kami, siya, somebody, Lord, yung magatigil siya. Nakita mo yan ang kami. So Lord, kapag mayo kami, ikaw ang magulit. Ikaw ang ginagawa niya. Sa iyo. The rest ng mga nagagabala sakit, napangamuyo kami Ginoo. Nakabay ko ang mga pabakod sa ina. That at that moment of their life, O God, nang nabakod sila Ginoo, continue to put their trust sa iyo Ginoo. Inang mahambal kami na biskan ang muna ng among ginaagyan, pabakuran na kami Ginoo, padayon kami gyapon magtuo kapag kapyot sa inyo. Kag hindi ka naman Lord i-curse sa among kabuhi because of our faith. So Lord, salamat sa tanan-tanan. Kabay ikaw din magpakamay. Whatever expansion in the good of the church ministry, we are just instrument. It is yours, O God. But katang is Ginoo. May isa kami sa mga ginagawa sa mga ministry. So thank you, O God, for the message of your word. Salamat sa mga kauturan. Pamuyan kami. And we open the throne of grace and let your people experience your love and your great power, O God, sa aming tansalit sa iyo. So, salamat sa tanan-tanan na ginimo mo o sa Salong Fellowship Baptist Church, mas especially Ginoo sa natapos sa BBS na kapon dito sa may Kachili. Salamat sa isinta kabataan na gingamit mo Ginoo o gipadala mo to join the BBS and listen to your word. Thank you, God, for those people na nagulig agad nga buligan ginong ministry dila sa Kachili. So, salamat Mike sa tanan-tanan na ginimo po sa among kabuhi. Kadayawan ko ng dugo, nabalik ko naman sa inyo. Aabis na ng Kristo Jesus. Personal ng Diyos. Kabay, ang bugma sa Diyos na may, ang nagay sa Kristo, kagang pag-iapit sa balat ni Espiritu, maging sa amon, karap, sige ako, tugtog sa ulit at tugtugan. Amen.